Gisela Bendong Boniet, tumunog ang kanyang pangalan bilang kauna-unahang babaeng piloto sa kasaysayan ng AirAsia Philippines. Noong unay kinwestiyon ang kanyang kakayahang maging piloto dahil sa pagiging babae nito, ngunit sa halip ay umani siya ng mga papugay at parangal nang matagumpay niyang mapalapag ang Flight Z2782 ng AirAsia noong ika-28 ng Pebrero taong 2016 sa kabila ng pagpatay niya sa isang engine ng eroplano na nagkaroon ng oil leak sa kasagsagan ng nasabing flight. Bukod dito ay naging bukas sa publiko ang kanyang buhay nang maging alkalde siya ng Bien Unido, Bohol noong 2016 kapalit ng kanyang asawang si Nino Ray Boniel na tinapos ang 3 termino sa panunungkulan. Kilala ang mag-asawa bilang maimpluwensyang pamilya sa Bohol, lalo't si former mayor na si Nino Ray Boniel na maliban sa pagiging politiko ay isa ring itong big-time businessman. Ngunit sa likod ng tila matulungin at masayang pagsasamahan ng mag-asawa kung saan pareho itong nasa mundo ng politika, isang tukso at poot ang sisira sa kanilang samahan, hahantong sa isang kahindik-hindik na krimen. July 1, 2017 nang mangyari ang pagdukot kay Mayor Gisela Boniel at brutal na binaril sa mismong ulo nito habang nakatakip ang bibig ng duct tape. Kasunod nito ay walang konsensya ding itinapon ng mga salarin ang katawan ng mayora sa bahaging karagatan ng Cobian Island at kinabitan pa ng nasa humigit kumulang 30 kilong pampabigat ang katawan ng mayora para hindi na lumutang pa mula sa ilalim ng karagatan. Ngunit mas nakagigimbal kung saan ang itinuturong mastermind at ang mismong nagpasabog sa ulo nito ay walang iba kundi ang dating mayor at asawa nitong si Nino Ray Boniel at mga pinsan nito. Ngunit ang tanong, paano nga ba humantong sa isang madugong krimen ng isa sanang masayang pagsasamahan ng dalawa? At ano rin nga ba ang tunay na motibo ng suspect sa pagtumba niya sa kanyang mismong asawa sa pinakabrutal na paraan? Ang lahat ng ito ay ating matutunghayan sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. It was Nino Ray Boniel because his nickname is In. Sabi ni Giselle, inayaw si Lalay na yung anak sa bigas kwarto. Bago pa man natin tatalakayin ang mapait na tadhana ni Mayor Gisela Bendong Boniel, alamin muna natin kung ano nga ba ang buhay nito bago pumasok sa mundo ng politika. Ipinanganak si Gisela Zambrano Bendong sa siyudad ng Iligan, hilagang bahagi ng Mindanao. Si Gisela ay nagmula sa isang may kayang pamilya kung saan halos piloto ang profesyong mayroon ang pamilya nito. Kung kaya't mula kabataan, naging pangarap na ni Gisela na balang araw ay maging isa rin siyang piloto. Bagay na upang mabigyang katuparan ang pangarap na ito, pumasok siya sa Aeronautical Technical School sa Cebu kung saan matagumpay itong nagtapos sa kurso at naging ganap na piloto. Pagamat nakaranas man ng diskriminasyon si Gisela mula sa kapwa mga lalaking piloto sa kadahilanan na hindi karaniwan sa babae ang ganitong propesyon, hindi naging hadlang ito sa kanya kung saan nagkamit siya ng mga pagkilala at parangal sa loob ng mahigit isang dekadang pagiging piloto. Ang naging tagumpay ni Gisela ay labis na pinagmamalaki ng kanyang asawa na si Nino Ray Boniel na isa rin namang matagumpay na negosyante at galing din sa isang maimpluwensyang pamilya sa Bohol. Siya ay anak ng dating mayor din sa kanilang lugar na si Mayor Cosme Boy Boniel mula noong 1986 hanggang 1995 para sundan ang yapak ng kanyang ama. Sa edad na 29 ay nahirang na itong alkalde sa Bien Unido, Bohol taong 2007.
Sa termino ni Mayor Nino Boniel ay talagang naipamalas nito ang kakayahan na pamunuan ang kanyang lugar, kung saan naiangat nito ang economic status ng kanilang munisipalidad na mula sa 5th class town, umangat ito sa 4th class town. Isa sa mas pinagtuunan ng pansin ni Mayor Boniel ay ang turismo ng kanilang lugar. Naglagay ito ng dive camp sa Danau Reef, isang double barrier reef kung saan 6 lamang sa buong mundo at natatangi sa Pilipinas. Bagay na talagang isa rin ito sa nagpaangat ng turismo sa kanilang lugar. Pinagtutuunan pansin na rin ng mayor ang nagaganap na illegal fishing sa kanilang lugar, pagpapaganda sa sistema ng tubig, infrastruktura, at pagtugon sa kalusugan, kalinisan at kabuhayan sa kanilang munisipalidad. At ang mas pinaigting na peace and order, bagay na tila parang tinadhana na nga talaga sina Nino at Gisela, kung saan pareho itong matagumpay sa kanilang buhay. Taong 2010 nga nang unang mag-cruise ang landas ni Nino Ray Boniel at Gisela sa pamamagitan ng mga common friends na naging daan ng kanilang pag-iibigan. At kalaunay, taong 2012, natuluyan na rin kinasal sina Nino at Gisela sa simbahan, kung saan nabiyayaan sila ng isang lalaking anak. Ang mag-asawang Boniel ay talagang nakitaan ng isang promising political career. Ito'y dahil na rin sa kanilang gold credential at kalaunan nga'y taong 2016 tumakbo sa politika si Gisela Boniel, kung saan pumalit ito sa kanyang asawa sa pwestong mayor. Ito'y matapos ng 3 termino, bagay na talagang hindi nabigo ang naging unang sabak ni Gisela sa politika. Sa panunungkulan ni Mayor Gisela, naging prioridad nito ang pagpapalawak ng turismo sa lugar tulad ng ginawa ng kanyang asawa sa kanilang nasasakupan. Mas pinabuti rin ang serbisyong pangkalusugan, edukasyon at pangkabuhayan. Ngunit talagang hindi nakaligtas ang bagong upong mayor sa mga pambabatikos, kung saan idinawit ito sa mga kontrobersiyang kinasasangkutan ng asawa at ang mga pagpuna tungkol sa kanyang kakayahan at kawalan ng karanasan sa serbisyo publiko. At nang dahil sa mas lumalang kritisismong natanggap ni Gisela, napagdesisyonan na lamang nitong kumuha na isang crash course para sa local governance sa National College of Public Administration and Governance ng Quezon City. At sa mga panahong iyon, bagaman makikita mang magkasama at tila walang problema ang mag-asawang Gisela at Nino, sa likod naman nito ay talagang malayo na sa realidad, kung saan unti-unti na palang nabalot ng lamat ang samahan ng dalawa. Isa sa talagang yumanig sa samahan ng mag-asawa ay nang idawit si Gisela ng mga kalabang politiko ni Nino sa isang korupsyon na umano'y kinasasangkutan ng mister. Isa ring tinitingnang ugat at punot dulo ng hidwaan ng dalawa ay ang financial issue, kung saan baon sa utang si Gisela at ang umano'y ugaling maluho, kung saan bumili umano ito ng humigit kumulang 2.5 milyon na halaga ng relo. Bagay na mas tuluyan pang lumabo ang samahan ng dalawa ay noong magdesisyon na bumukod na si Gisela kay Nino na balak na nitong mag-file ng isang annulment at ang planong pagbibitiw sa pwesto bilang mayor ng Buen Unido. Ngunit bago pa man nangyari ang mga plano na ito ni Gisela, June 7, 2017, pumutok na lamang ang balitang dinukot na si Gisela ng mga di nakikilalang kalalakihan, maliban na lamang sa isang personahe na kinilalang si Nino Boniel. Ang naturang nakasaksi sa krimen ay ang kinilalang matalik na kaibigan ni Gisela na si Angela Leyson. Ayon sa isang salaysay ni Angela, isang araw umano bago mangyari ang pagdukot, petsa 6 ng Hunyo, ay magkasama pa umano sila ni Gisela, kung saan ang mga araw ding yaon ay may nakatakda ng appointment si Gisela sa Cebu ukol sa pag-file nito ng annulment at ang planong pagbaba sa pwesto. Ngunit pinilit umano si Gisela ng kanyang dalawang staff na kinilalang sina Wilson Hoylat at Brian Saison na ipagpaliban na muna ang pagpunta sa Cebu at magstay overnight na lang sa isang resort sa Bien Unido sa kadahilanan na may dapat pa raw itong asikasuhin papeles na gagamitin para sa pag-file ng annulment.
Agad naman nakumbinsi si Gisela na wag munang magpunta ng Cebu kahit pa sinabihan na ito ni Angela na dapat at kinailangan nitong daluhan ang nakatakdang appointment sa Cebu. At ng gabing iyon ay tuluyan nang tumungo sila sa isang resort sa Bien Unido kung saan dito na magpalipas ng gabi. Ngunit bandang 2:00 ng madaling araw, June 7, 2017, biglaan na lamang umanong kumalabog ang pintuan sa kanilang tinutuluyang kwarto at sapilitang pinasok ng nasa humigit 8 kalalakihan. Ayon kay Angela, kaagad umanong binalot ng tape ang kanyang bibig at sinuntok sa tiyan na nagresulta sa kanyang pagbagsak. Ngunit habang nakabagsak, dito na niya nakita si Nino na isa pala sa mga lalaking umatake sa kanila. Labis ang ginawang pagmamakaawa ni Gisela kay Nino habang may nakatutok na baril sa naturang uluhan at nang dahil nga nakabalot ng tape ang bibig ni Angela, kaagad rin itong nawalan ng malay. Pagkagising ni Angela ay sinakay siya at ng kanyang anak patungong Tubigon, Bohol kung saan binantaan siya na totodasin sa oras na magsalita at binigyan ng 3 tiket papuntang Cebu para palabasin na kasama nila si Gisela. Ngunit tila ba hindi na nagpatinag pa sa naturang banta si Angela kung saan nang makarating ito sa Cebu, kaagad niyang kinontak ang mga kaanak ni Gisela at isinumbong sa otoridad ang nangyaring pagdukot at kaagad niyang sinabi na ang pangunahing suspect sa krimen ay ang asawa rin nitong si Nino Boniel. At kinabukasan, kaagad dinakip ng mga otoridad si Nino kasama ang 6 pantauhan nitong kasabwat sa krimen habang nakapagtago naman ang 2 pang suspect. At sa pagkakahuli, kaagad umamin sa kapulisan ang mismong pinsan ni Nino na si Riolito Boniel na si Nino umano ang tumapos sa buhay ni Gisela sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo ng Mayora. Dagdag pa ni Riolito, matapos makumpirmang wala ng buhay si Gisela ay binalot na umano nila ito ng lambat at kinabitan ng nasa halos 30 kilong bato ang katawan upang masigurong hindi na lumutang. Pagkatapos noon at bago pa man tuluyang magkahiwalay ang magpinsan, inabutan di umano siya ni Nino ng sobrang may laman na 10,000 pesos na kapalit ng umano'y pagtikom ng bibig niya. Sa mga punto ding iyon ay kaagad sinampahan ni Riolito ang mga diver at otoridad sa lugar kung saan itinapon ang katawan ng biktima. Ngunit ng araw na iyon ay talagang bigo at hindi na-recover ng mga diver ang nasabing katawan. At sa mga puntong iyon, tuluyan na ngang kinumpirma ng mga otoridad na patay na ang mayor ng Bien Unido na si Gisela Boniel. At sa paglipas ng ilang linggong walang humpay na search and rescue operation sa katawan ni Gisela ay tuluyan na nilang na-recover ito at lumobo na ang tiyan ng matagpuan. Sa pagkakatagpo ng katawan ng Mayora ay tuluyan ng kinasuhan ng mga kasong kidnapping at serious illegal detention sina Nino Boniel at ang 6 pa nitong kasabwat sa krimen. Ngunit sa ginawang sworn affidavit ni Nino, nanindigan itong buhay pa si Gisela at umano'y nagtatago lamang sa publiko sa kadahilanan na lubog umano ito sa utang. Nakasaad rin sa naturang dokumento ang umano'y third party na mata sa mata umano niyang nasaksihan kung kaya't napagdesisyon na lamang umano nilang mag-file ng isang annulment. Ngunit tila ba hindi naging kapani-paniwala ang naging salaysay ni Nino Boniel kung saan mas malakas ang nakalap na ebidensya ng mga otoridad na magdidiin sa mismong suspect. At sa naturang pag-usad ng kaso ay talagang pilit pa ring itinanggi ng suspect na siya ang utak ng krimen kahit pat nahaharap na ito sa mga kasong nabanggit. Ngunit 5 taon ang lumipas nang mangyari ang krimen. Taong 2022 ay tuluyan na ring nag-plead guilty si Nino Boniel sa kasong homicide. Ito'y matapos gumawa ng plead deal si Private Prosecutor Ligutan na ibababa ang parusa nito kapalit ng pag-amin sa pagtumba niya kay Gisela na talagang kinagat rin ito ng naturang akusado, bagay na isang ikinasaya naman ng pamilya ni Gisela. Ang naturang pag-plead ng guilty ng suspect kung saan sa wakas ay nabigyan
binigyang hustisya na di ang pagkamatay ni Gisela. Pagkatapos ng pag-amin ni Nino, kaagad ibinaba ng judge ang parusa na mula reklusyon perpetua ay naging 8 hanggang 14 na taong pagkabilanggo na lamang ang naturang parusa. So ngayon, alam mo na ha?